Atin sila. Thank you. Okay. Magandang umaga. Nandito kami uli. Ako pala uli, no? So, Eric, tsaka si Alpine. Ayun, ang aking conceptual terraforming in literature. No? Ano naman yun? Ayun, what if engine? No? Shinare sa atin ni Alpine yung about sa kanyang nanay, no, na nagkukwento, no, sa kanya, binabasahan siya ng libro, ganun. It was a very beautiful story sa kanyang poetika, no. Nakakaantig. Dalawa agad yung usapin na lumalabas doon, ano. Isa yung print-rich environment na isang mahalagang factor sa development ng isang bata, no, sa pagkakahilig sa pagbabasa or pagde-develop ng comprehensive skills or kung ano-ano man, ano. Yung print-rich environment is halimbawa pinanganak ka sa isang bahay na maraming libro, may library or something like that. O kaya may access ka sa library kung saan man, no? Pero dito sa sa kwento ni Alpine, 4 lang yung libro nila. At 2 pa doon ay print out lamang. Tapos hindi siya masyadong interesado dun sa 2. Ewan ko sa kanya. Pero at no offense pa daw sa Biblia, no? Nakahiligan niya yung The Wizard of Oz, no? Tapos paulit-ulit yun binabasa sa kanya ng kanyang ina sa iba't ibang iterasyon, sa iba't ibang version, siguro may acting pa minsan, iba yung version sa bawat gabi, ano. So parang sa pagkakataong yon, yung kakulangan sa print ay napunan nung kanyang ina. At ang naging print medium or print media ay yung mismong acts ng kanyang nanay, no? Kaya pwede pa rin kahit na wala yung present na yung talagang actual na libro. But anyway, yan ay iba pang usapin na mas malalim, no? Yung pangalawang punto doon sa kwento na yun is yung dahil sa iba't ibang version nga ng Wizard of the Oz, The Wizard of Oz, ay parang sobrang minahal niya yung libro na yun at eventually ay naisipan din niya na ano kaya kung ma-transplant ito into a new landscape, no? So dito in-employ niya yung what if engine at saka yung terraforming, yung conceptual terraforming sa isang ano. So, ano ba yung actually, trinay ko kasing trinay kong hanapin muna, kung meron na bang tawag sa ganun. At siguro meron na, nagkataon lang na hindi ko talaga mahanap, pero for the longest time, iniisip ko siya, tinatawag ko siya bilang conceptual terraforming, no, yung konsepto na yun. Pero, babalikan natin yan. Nanghihinayang kasi ako na naging moderator ako nung itong akda na ito kasi parang mas gusto ko sanang magkomento, no? Enjoy akong basahin ito. Tawa ako ng tawa minsan. Nabasa ko na before, tapos binasa ko kagabi, tapos sa puyat ako.
nadagdagan ko pa ng notes, no? Parang sabi, ano ba to? Tapos every time na mababasa ko yung kaharian ng Kinembular, natatawa pa rin ako, no? Parang ewan ko. Tapos, although sana, yun nga, mas gusto ko sanang magkomento dito ng mga komentong kagaya ng, parang feeling ko missed opportunity na hindi tinawag si Mama Auni, yung may ano sa dulo, Mama Auni. Parang feeling ko missed opportunity na hindi siya tinawag na Baklawin, no? Hindi yung pangalan, at least yung kanyang species, di ba? Parang, ewan ka lang. Tapos, yung parang, naalala ko yung tinutukoy ni Ma'am Caris na, yung sa umpisa ng isang kwento ay drop. Bakit naman niya tinake it literally, ano? Tapos, meron ding contribution yung kanyang mga chapter titles like, no? Tapos parang, ang galing ng paggagamit, ano? So anyway, hindi ako pwede magtagal sa pagkokomentong personal, ano? Pero iaano ko lang yung aking craft lecture. So, magpapaksa kasi ako ng technique, no? Sa technique ng pagsusulat or pagkokonsepto, no? Dito, merong presensya ng what if na makina, what if engine, ano? Parang isang gusto kong example niyan. Halimbawa, nanonood kayo ng isang movie, ano. Tapos kasi natural naman sa atin 'yan eh. Nag-i-imagine tayo how the scenes go, no. Tapos parang minsan ang direksyon ng bida ay pag ganito, pero ang prediction ng isip natin ay gumanito or gumanyan, ano. Ang hirap Ang hirap i-transcribe. Tapos hindi nangyari yung prediction ng isipan mo. Yung nabuo mong kwento na hindi nangyari, sa'yo na yun. Pwede mo na yun gamiting material. No? So, isang technique, no, yun nga yung ating papaksayin. So, ano kaya yung conceptual terraforming? It is the art of taking a classic archetype, like Hero's Journey, kunwari, no? Tapos The Wizard of Oz, no? And planting it into a new cultural soil. No? Sa pagkakataong ito, sinubukan niya, ang tanong niya sa isip niya, paano kung sa Pilipinas nangyari? No? Tapos when you change the soil, the story naturally mutates. Yung topography kasi, yung culture, yung stakes become our own, nagiging localized, no? Nagbabago. Tapos sa ganitong pagkakataon, we are not copying a trope. Ano? You are terraforming it to make it breathe in our world. Nagbabago talaga siya. Nakaka-distract yung mga 5 minutes. Anyway, mababawi naman natin yan sa total. Sige. So, ano ba yung mga mechanics ng mga what if na ito? No? So, kasi ang conceptual terraforming requires rigorous engineering yan. Kapag dinala mo yung story dito sa isang bagong soil na ito, paano makaka-apekto? No? How does the topography change the character? Si Alpine, nakakreate siya ng sobrang buhay ng mga tauhan. Kapag buhay ang tauhan mo, kusa itong nagre-react sa sitwasyon, sa mga pagkakataon, gano'n, no? Sa mga hinihingi ng sitwasyon. Ano? So, meron akong, shameless plugging, pero hindi ako nagpa-plug kasi hindi nyo na yan mabibili, ubos na yan. So, yung Garapiti ko isang comics na isa siyang what if. What if ang Spider-Man at ang iba pang pop culture ay nangyari sa Pilipinas? So gaano katindi yung magbabago sa mga factors na yon? Unang-una, si Spider-Man ay nasa Manhattan kung saan matataas ang mga buildings. Sa Caloocan ng bababa lang ng buildings. Kayang-kayang akyatin ang akyat bahay. Tapos mga luma yung mga kawad, no? Baka pag nagsapot siya doon mapatid, brown out, patay. So, dito sa ginawa meron pa pala, no? So, Charles Latour na, no? Hindi lugar ang tineraform, no? Ano kaya, no? Alam niyo na 'yon. So, sa akin para lang magandang mabigyan tayo ng example. Ang terraforming, ang best example na lagi kong naaalala diyan, yung sa Man of Steel. Kasi yung mga Kryptonian, gusto nilang lumipat sa Earth kasi wala na silang planet. Merong potentiality sa compatibility ng lahi, ng planet at saka ng lahi, pero hindi pa 100%. So kailangan nilang i-force na baguhin yung planet para maging adaptable para sa kanila. No? So yun ang terraforming.
kaya ako sinabi conceptual dito, no. So yun, sa pagtatapos ano, isipin natin, ito ay isekai. Alam niyo ang isekai? Siyempre popular yan ngayon, ano. Pero before pa naman tinawag na isekai, ay meron ng mga ganitong kwento, no. So nandiyan na nga ang The Wizard of Oz. Ngayon, ang nais kong tanungin kay Alpine na siguro baka sasagutin niya mamaya or pwede rin namang hindi, no. Yung world na na-create niya, very majestic, very magical, no. May mga snow sa pine trees na hindi gaya sa Baguio at sa Tagaytay, no, na sabi niya mismo doon. Tapos walang visa-visa dito, walang IO na masungit na pwede kang i-deny kapag medyo maangas ka, no, ayaw ka, deny ka. Tapos dito sa kaharian na to, mahalaga si Jody, no? Special siya sa kaharian ng Kinembular. Ang tanong ko tuloy kay Alpine, bakit pa siya uuwi? No? So, yan, isa yan sa mga pinag-usapan namin kahapon at kino-consider niya. Ngayon, i-open natin ang ating floor for discussion.